Ang huling part ng ating kwento. Nakangiti ko siyang sinalubong nang makalabas siya, napangiti siya nang makita ako. Breakfast for my queen. Thank you my king. Napangiti ako sa kanya, hinayla ko siya paupo sa kandangan ko. Isinubsob ko ang mukha ko sa leeg niya. Ang mga bata. Kumakain na sila. Hinalik-halikan ko ang leeg niya, hinaplos niya naman ang buhok ko. Si Ace, may ginawa na naman ang anak mong yun no? Natawa ako sa tanong niya, at dahil dun kinurot niya ang tagiliran ko. Bakit ba kasi ang tigas ng tagiliran mo? Hindi nga kita nakikitang nag-e-exercise, botok ka parent. Niyakap ko siya at humaplos ang kamay sa likod niya. Have a good exercise every morning. Makahulugan kong sagot, na mula ang pisngi niya. Hinampas niya ang balikat ko at sinubukang tumayo. Hay naku Hayes, tigilan mo ako ang aga-aga eh. What? Sinabi ko lang naman may exercise na ako sa umaga. Kay Ace pa lang, sa kakahabol sa panganay natin tagtag na ako. Kinurot niya ang pisngi ko, napangiti siya sa ginawa at hinalikan ang labi ko. Nelang na tumalikod sakin, kumuha siya ng pagkain. Niyakap ko siya hanggang sa matapos siyang kumain. Sabay kaming bumaba, naabutan namin ang dalawang nag-aagawan ng laruan sa sala at nakaupo sa tatami. This is mine Nathan, mine. Nagkatinginan kami ni Nerissa, sabay na nelang. Lumapit na kami, napatayo naman agad si Ace at yamakap sa mommy niya. Mommy, good morning baby Ace. Good morning mommy. Nakangiti kong pinagmasdan ang mag-ina ko, kinarga ni Nerissa ang pang-anay namin at naupo sa tatami sa tabi ng arnang bunso. Ace baby, may sasabihin ka ba kay mommy? Naglalaro kami ng Lego blocks ni Ace, pinaupo naman ni Nerissa si Nathan natapos palang dumedi sa ina. Nagkatinginan kami ni Ace, napatikom ang bibig niya at pasimpleng umusag papunta sakin. Nang mapatingin ako kay Nerissa, pinanangkitan niya ako ng mata. Napalunok akong papatayo na sana sa pagkakadapa nang sumakay si Ace sa likod ko at yamakap sa leeg ko. Daddy, Ace, what did I tell you about sliding in the railing of the stairs? How many times did I tell you not to play there? It's dangerous at baka mahulog ka pa. Do you want me get worry? Umayos ng upo si Ace, nang malangganan ko. Nakalabi itong umiling. Sorry mommy, I won't do it again. Lang beses mo na ring sinabi na hindi mo gagawin yan, ginagawa mo ba? Umiling si Ace, naiiyak na. Huwag mo akong iiyakan Ace. Banta ng ina, napabilang ang mukha ko ng hampas-hamapsan ni Nathan ang pisngi ko. Napangiti akong hinawakan ang kamay niya at hinalikan. Come here. Pinabayaan ko lang sila at nilero si Nathan na naglalaro na ng laway niya, inabot ko ang maliit niyang towel at pinunansan ang bibig niyang pinabubulan niya. Umalis si Ace sa likuran ko, nakatungo itong lumapit sa ina. Nag-aalala lang naman si mommy promise me na hindi mo na talaga gagawin yun. I'm sorry mommy. Ace, promise me. I promise mommy. Good, huwag mo nang pag-aalalahin si mommy. Niyakap ni Nerissa si Ace, hinalikan ang ulo. Napangiti akong nakatingin lang sa kanila, ngayon nag-promise na si Ace. He won't be doing it again, he knows what promise in our family means. He's just 2 years old but he can already understand. Hindi ko alam kung saan siya nagmana. Mabilis matuto si Ace, pero hindi din maiiwasan ang pagkapilyo minsan. At mommy niya lang ang katapat, katulad ko. Tiklop na kapag si Nerissa ang kaharap, ayoko na nagagalit o nalulungkot ang asawa ko. We had a simple garden Wednesday ding, and Nerissa got pregnant again. We have our simple and loving family around US. And I'm still at my work aside from my company, but my family comes first. My angels comes first, my everything. Good morning mommy. Napadilat ako sa sigaw ng mga anak ko, napangiti ako nang makita silang nakatayo sa paanan ng kama. Umupo na ako sa kama at nakangiti silang binati, binuka ang mga braso ko, good morning mga babies ko. Nagsilapit silang nakasimangot at yamakap sakin. Mom, we're not a baby anymore. Nagdadabog na lumayo ang bunso ko sa yakap namin. Anak, hindi porket mga dalaga at binata na kayo, hindi na kayo baby sa bahay na to. You'll all be my babies. Our babies. Lamabi lang ang bunso kong Nambe. Lumapit ulit sa akin at yamakap sa bewang ko.
Nang mapatingin ako sa tatlong nasa harap ko, nagtutulakan sila. Si Ace na tinulak si Nathan, at si Nathan na tinutulak si Nexia. Sinama ng tingin ni Nexia ang mga kuya Engia, nakita kong huminga muna siya ng malalim bago humarap na nakangiti sakin. Mommy, malambing nitong tawag, ngumiti ako. Lumapit siya sakin at yamakap din sa kabilang gilid ko. Can we go to Lolo's house? Promise magbibehave kami doon. Napakunot ang kuno kong bumaling sa mga nakakatandang kapatid niya, napaiwas pareho ng tingin sakin si Nathan at Ace. Pinanliitan ko sila ng mata, kakamo-kamot sa batok na si Ace samin at sumampa sa kama. We just want visit Lolo, and I heard Adam and his siblings are there too. And it's summer mom, can we all go there? Napangiti ako sa panganay ko, inabot ko ang kamay niya at pinisil ito. Bakit naman hindi? Yes. Lahat kami napatingin kay Nathan na napatalon pa na parang nanalo ng loto. Nang mapansing nakating kami sa kanya, umayos siya ng tayo at sumugod ng yakap samin. Thank you mommy. Nagtataka ko siyang tiningnan, ngumiti lang siya. Nasaan nga pala ang daddy nyo? Nakita kong nagkatinginan sila, tumikim si Ace at tumayo. I'll be in my room to get ready for our trip. Me too, I can't wait to see her. Pabulong-bulong pa si Nathan na sumunod sa kuya niya. Tumingin ako sa dalawang dalaga ko sa magkabilang gilid ko, napatikom ang labi ni Nambe, si Nexia naman ay napaiwas ng tingin. Okay, spill it girls. Nasaan ang magaling niyong ama? I don't know po. Bumitaw na sa yakap si Nambe at tumayo na, sunod na nagpaalam ang ate Nexia niya. Naiiling na sinundan ko sila ng tingin, bumangon na ako at dumiretso sa banyo para maghilamos. Sobrang tahimik sa kusina nang bumaba ako, wala akong nadatnan maliban sa isang post-it note na nasa pinto ng ref. Sorry my love if I can't eat breakfast with you, there's an emergency in the office. But I cook you breakfast, enjoy. I'll just meet you on your papa's place. Love you, your one and only. Napangiti akong ibinaba ang papel sa mesa at binuksan ang nakatikip na pagkain. Ilang taon na pero napaka-sweet pa rin ni Hayes, hindi siya nakakalimot lutuan ako ng breakfast bago umalis. Dahil napagod ako sa trabaho kagabi, late na akong nagising ngayon. Matapos kasi ang first birthday ni Nathan sinabi ko kay Hayes na mag-aaral ako, at pumayag naman siya. Sobra ang suportang binigay niya, hatid sundo niya ako sa school at minsan hindi pumapasok kapag may pasok ako at ayaw humiwalay ng mga bata sakin. Supportive husband. At kahit pa malalaki na ang mga anak namin, gusto niyang siyas pa rin ang nagluluto dito sa bahay kapag nandito siya. Nakaramdam ako ng lungkot nang may maalala. May nakalimutan nga pala siya ngayon, wedding anniversary namin. Kahit may lungkot na nararamdaman, binaliwala ko na lang. Baka kasi may surprise lang siya at hindi niya talaga sinadya na batiin ako. Mommy come on, limam excited to si Lolo and Ate Tasia, hinailan ako ni Nexia, natatawa akong sumunod sa kanya. All set. Tanong ko sa panganay ko, sumaludo naman siya na ikinatawa ko. Yes ma'am, let's go, susunod na lang daw ang daddy nyo. Napansin kong nagkating inan na naman ang magkakapatid, ikaniling ko ang ulo at naupo na sa passenger seat. Si Ace ang mag-drive, ang tatlo ay nasa likod. Nasa gitna ang mga dalaga ko, habang si Nathan ay nasa pinakalikod. Gusto niya palaging nasa likod at sa phone niya nakaharap. Kapag nahuhuli naming tumatawa ito ng mag-isa, nagkakatinginan na lang kami ni Ace, I guess, he's talking to that girl again. Kuya Ace, L can hear you. Mom, don't listen to him. Napailing na lang ako, nag-asaran na ang dalawa. Nalaman ko kasing may crush si Nathan na kapitbahay ni Papa, kaya gustong-gusto niyang pumunta kami roon. Dahilan lang talaga niya ang magbakasyon at summer ngayon para makita ang babae. Tahimik ang dalawang dalaga ko, nang mapalingon ako ay napangiti na lang ako nang mapagmasdan na nakasandal sa isa't isa ang dalawa at natutulog. Walang pakialam kahit pa nagsasagutan ng mga kuya nila. Kuya, don't you dare tell her. I don't care if you're friends, just don't tell her. I can handle myself. Okay boys, stop it na. Natutulog ang mga kapatid niyo. Agad naman silang tumahimik, napailing akong tumingin sa labas ng bintana.
How's Tito Arjun and Tito Arnold, Mom? Napatingin ako kay Ace, ngumiti ako bago sumagot. Okay lang naman sila, kakapanganak lang ng asawa ng Tito Arthur mo. Si Arjun naman, nasa Barcelona pa rin hanggang ngayon at wala pang balak na umuwi. Don't you miss them? Syempre nami-miss, pero malalaki na sila. Hindi naman pwedeng nasakan sila habang buhay, tapos na ang papel ko bilang ate sa kanila. You know being an ate to your siblings don't stop mommy. Ngumiti lang ako sa sinabi ni Ace, ibinaling ang tingin sa labas. Nakakalungkot, kasi kung kailan nabuo ang pamilya ko. Kung kailan kami nabuo, at kung kailan lumaki na sila. Minsan na lang kaming makapag-usap ng mga kapatid ko, kung hindi pa ako ang tatawag sa kanila. Simula nang mawala si Tatay Ronaldo, naging madalang na ang pag-uusap namin. Namatay sa atake sa puso si Tatay Ronaldo, tumawag si Tiyang sakin noon. At kahit nasa school at may klase, iniwan ko yun para makita siya. Pero huli na ako, matagal na palang may sakit si tatay at itinago lang sa amin. Hanggang sa atakihin siya sa puso habang nasa bukid sa probinsya, kasama pa niya ang mga kapatid ko. Kaya mula noon ako na talaga ang tumaguyod sa kanila. Pero ayaw nilang tumira sa bahay kung nasaan kami ni Hayes, kaya ako ang lumipat sa probinsya. Dinadalaw sila kapag wala akong klase, kasama si Hayes. Hanggang sa nagkaroon ng sariling pamilya si Arthur, at si Arjun naman ay nagpasyang manirahan muna sa Barcelona. Nakakamiss ang dati, yung dati na nayayakap ko pa sila. Ngayon kung hindi pa ako ang mangungumusta, hindi ko pa malalaman ang lagay nilang dalawa. Sila Tiyang naman ay nakakausap ko minsan, at nadadalaw ko pa. Siguradong nami-miss ka rin nila Mom. Hindi ko sinagot ang sinabi ni Ace, pumikit lang ako at hinayaan na gupuin ng Antbic. Nagising ako nang maramdamang huminto na kami, pupungas-pangas din ang dalawang dalaga ko sa likod. Are we here kuya? Sabay pa nilang tanong. Yes girls, and you Nathan stop smiling like an idiot there. Nilinggan namin si Nathan na hindi mapunat ang ngiti. Napangiti na lang din Carmi at sabay na napatingin sa labas. May papalapit na mga babae sa sasakyan namin, abos na ako sinalubong sila. Ate Teresa, Tita Chris Ilda. Nerissa, nandito na kayo. Pasok at naghihintay na ang papa mo sa loob. Napatingin sila sa likod ko, napangiti akong nakitang masayang lumapit ang mga anak ko at nagmano sa lola nila. Nagkatinginan Carney ni Ate Teresa at sabay na napangiti. Halika na naghihintay si Papa A loob. Siguradong matutuwa yung makitang nandito ka. Nakangiti akong tumango, nadaanan namin ang mga anak niya. Tita, where's Nexia? Napailing akong itinuro ang labas, tumakbo naman agad si Tasia. Nagmano din ang panganay niyang si Adam, si Ainsley at si Teres. Hi! Hi Kuya Aaron! Bati ko sa asawa ni Ate Teresa, tumango ito at lumapit sa asawa. Nakipagkwentuhan ako saglit bago nagpaalam na pupuntahan si Papa. Nakita ko si Papa sa garden na nakaupo sa wheelchair at nakaharap siya sa mga bulaklak. Nakangiti akong dahan-dahan na lumapit sa kanya. Hey pa! Humalik ako sa pisngi niya, nakangiti naman siyang bumaling sakin. Nandito ka na pala anak, ang mga apo ko nandito din ba sila? Opo pa, nasa labas pa. Yamakap ako kay Papa, gumanti siya ng yakap. Umayos ako ng tayo at naghila ng upuan para makaupo at magpantay kami. Kumusta kayo dito Papa? Araw-araw kang tumawag anak, at araw-araw mo ring itinatanong yan. Nakangiti niyang sagot, napangiti na din akong iniyakap ang kamay ko sa leeg niya at ipinatong ang ulo ko sa balikat niya. Pero ayos lang naman ako, alagang-alaga ako dito. Galing ka lang dito last week, at ang ate mo naman ay noong isang araw lang. Pinaliligiran ako ng mga mahal ko sa buhay at maaalaga kaya masaya ako. Masaya din po ako para sa inyo pa. Nilinggan niya ako, napakunot ang noo. Iba ang nahihimigan ko sa iyong boses anak. Napanguso akong isinandal ang noo ko sa balikat niya. May ginawa ba si Alejandro sa'yo? Naku sabihin mo lang at mababatukan ko ang lalaking yun. Ipapaalala ko sa kanya ang ginawa niyang pangako sa akin dati. Please give me a chance sir, I'll promise to make your daughter my queen and my one and only. I know I'm not perfect, but for your daughter I'll try and I won't let you down. Napangiti ako nang maalala ang kinuwento sa akin ni Papa na ginawa ni Hayes dati,
bago pa niya ako puntahan sa probinsya. Noon pa man alam na niya kung nasaan at kung sino ang biological father ko. Naalala ko pa nung tinanong niya ako kung gusto ko ba na makilala pa ang papa ko. Hindi ko alam na nagpaplano na pala siyang pagtagpuin kami. At nang araw na akala ko ay isang simpleng araw lang, lumabas kami para mamasyal at kakain sa labas. Hindi ko inaasahan na ang restaurant na kakainan namin, pagmamay-ari pa lang ng totoo kong tatay. Sobrang saya ko noon, wala na akong galit na naramdaman nang maramdaman ko ang yakap ni Papa sakin. Nalaman ko din na hindi niya alam na nabuntis noon si Mama, kung hindi pa lumapit si Hayes sa kanya at pinaalam ang tungkol sa pagkatao ko. Nalaman ko rin na may ate ako, at pinsan pa ni Hayes ang asawa nito. Sobrang mapaglaro ang tadhana, hindi ko alam na ganun lang sila kalapit sakin. Akala ko buo na ako nang makumplito kami ng mga kapatid ko, pero iba ang sayang naramdaman ko nang maramdaman ang pagmamahal ng isang ama sa totoo kong ama at sa kapatid ko. Hindi ko alam kung anong nagawa ko at sobrang biyaya ang ibinigay niya, pero sobrang nagpapasalamat ako. Salamat din kay Nurse Jane, dahil sa kanya nagkaroon ako ng malinaw na pag-isip at nagbalik loob sa kanya. Kinilabutan ako nang maalala ng subukan kong ipagtanong dati ang nurse dahil gusto ko sanang magpasalamat bago makalabas sa hospital noon. Wala pong Nurse Jane ang pangalan sa mga nurse na nagtatrabaho dito ma'am. Matagal na po akong nagtatrabaho sa hospital na to, alam ko po kung may bagong dating. At wala po sa record ang nurse na sinasabi niyo, at hindi pa Jane ang nurse na palaging pumupunta sa kwarto niyo. Mula noon hindi ko nakita pa si Nurse Jane, pero kung nasan man siya, sobra akong nagpapasalamat sa kanya. Kung siya ang ginawang instrumento ng Diyos, para maliwanagan ako. Walang pagsidla ng tuwa ang puso ko, dahil sa kanya nararanasan ko ngayon ang pamilyang dating pinapangarap ko lang. Salamat po Papa, salamat po sa pagtanggap sa akin. Anak, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Ngumiti lang ako at niyakap siya, tinapik niya ang balikat ko. Ano, babatukan ko na ba si Alejandro? Tumatango akong nakanguso. Yes pa, batukan mo siya para sa akin. Nakalimutan ata ng gagong yun na anniversary namin ngayon. Nag-iwas siya ng tingin sa akin, napaayos ako ng upo at tinitigan ng hindi makatingin ng maayos sa akin na si Papa. Papa ano yun, may tinatago ka. Kanina ko pa din napapansin na may hindi sinasabi sa akin ang mga bata pinagkakaisahan nyo na naman ako. Nagdadabog akong napatayo na, nangingiting umiling si Papa sa akin. Anong ginagawa natin dito? Come on mom, no questions please. Hinayla na ako ni Nexia, lumapit na rin sa kabila si Teres at Tasia. Pinagtulungan nila akong ipasok sa kwarto nila dito sa bahay ni Papa. Come on tita, you will like this. We're expert on this. When you go out of this room you will be unrecognizable with your beauty. Tasia wag kang being Tita Nerissa herself is a beauty like our mom. No one can surpass their beauty. Saway ni Therese sa kapatid, napaismid lang si Tasia na lumapit sa akin at inayos ang buhok ko. Napangiti na lang ako, ano ba talaga ang gagawin niyo sa akin? Relax mommy, kami ang bahala sa'yo. Napailing na lang ako sa sinabi ni Nexia, inutusan nila akong pumikit na sinunod ko naman. Mabuti nang hindi makipag-argumento sa kanila para matapos na to kung anuman ang balak nila sa akin. Bulong lang nila ang naririnig ko sa buong oras na ginawa nila sa akin. Nang sabihin nilang pwede na akong damilat, idinilat ko na ang mga mata ko. Napaawang ang labi ko nang mapatingin sa salamin na nasa harap ko. Nagtitili ang apat at nag-aper, tumalon pa si Tasia Nexia. Napatayo na ako, hindi pa rin makapaniwala sa nakikita kong refleksyon ng sarili ko sa salamin. You're so beautiful mommy. Yamakap sa gilid ko si Nexia, ganoon din ang kapatid na si Nambe sa kabilang side ko, nag-cheer ang magkapatid na si Tasia at Teres. Huli ata akong naayusan noong ikinasal kami ng daddy nyo. Wala sa sarili kong saad, naluluha ko silang hinarap. Oh no, tita don't cry. This is a happy occasion, and no one will cry. Nabatukan ni Nexia si Tasia, sinaway ko naman agad dito. Nag-iwas ng tingin si Tasia at nagpaalam na mauuna na sa labas. Teka ano bang sinabi ni Tasia, nakalimutan ko dahil ang pagsaway ko kay Nexia sa pagbatok sa pinsan ang pinagtuunan ko ng pansin.
Nagkatinginan sila, tumalikod si Therese at may kinuha sa kama. Where this tita? Ako po mismo ang gumawa nito. Thank you Therese, pero para san ba ta? Bakit kailangan ko pang magbihis? Sa resort nyo lang naman tayo kakain di ba? Nagkatinginan na naman sila, napapikit na ako at napabuntong hinga. Alam mo nyo, mom, just wear it, we'll wait for you outside. Nagnunahan na silang lumabas, hindi ako makapaniwalang nakatingin sa pinto ng nilabasan nila. Ngayon sigurado na akong may tinatago sila, naiiling na humarap na lang ako sa salamin. Ipinatong ko sa katawan ko ang dress. Midnight blue dress na abot hanggang tuhod, maganda ang dress. Pumasok na ako sa banyo at nagbihis, tumingin ulit sa salamin, nakaterentes ang buhok na parang mermaid sa likod. Simpleng make-up na mas nagpatingkad ng balat ko. Napakunot ang noo ko nang makitang nag-aabang ang mga anak at pamangkin kong lalaki sa labas. Laminga ako, wala akong makitang tao maliban sa kanilang apat. Lumapit na ako sa kanila, nakangiting inilahad ni Ace ang kamay sakin. Nakaayos din sila, nakasuot at nakaayos. Inabot ko ang kamay niya at nagtatakang nagtanong. Anak, mag-dinner lang naman tayo sa hotel ng Tito Aaron mo, bakit kailangang nakasuot pa kayo? May iba pa ba tayong pupuntahan, o ako lang talaga ang walang alam? Ngumiti lang si Ace, ganun din si Nathan na lumapit na sakin at hinawakan ang kamay ko. Si Adam naman at Ainsley nakangiti din sakin. Kinakabahan na ako sa mga batang to, ano ba ang nakakatuwa sa nangyayari? Nenervyos na ako sa kakaisip kung ano ba talaga ang nangyayari at ganito sila. Let's go mommy, time to meet your groom. Ano? I'm hungry na and my tummy is growling already. Siguraduhin nyo lang na wala kayong binabalak ha, malalagot talaga kayo sakin. Banta ko, napayuko si Nathan at bamulong na narinig ko din naman. Si Daddy ang sisihin mo. Napakunot ang noo ko, wala pa kasi si Hayes at hindi din siya nag-text kung nandito na siya. Mababatukan ko talaga ang gagong yon, kinalimutan na nga na anniversary namin ngayon hindi pa nagpaparamdam. Humanda talaga siya, makakatikim siya ng outside of the Calambо. Dahil malapit lang ang resort sa bahay naglakad na lang kami, at kahit gabi na hindi naman madilim dahil may mga bambilyang kada may dadaan ay liliwanang na. Wait, alingon ako sa bawat nadadanan namin. May kakaiba kasi, last time na naalala ko nang magpunta kami dito hindi naman ganito ang mga ilaw. May mga nakakalat ding mga petals sa daan, akala ko noong una normal lang yun. Kasi ganito naman dati dito, lalo na at malapit lang ang garden ng resort. Lumakas ang kutob ko nang makita ang ayos ng mga dinadaanan namin hanggang sa makarating kami kung nasaan nakatayo, nakangiting naghihintay ang pamilya ko na parang hinhintay talaga ang pagdating ko. Hanggang sa makalapit na kami, naluluha akong nakatingin sa mga dalaga ko. May mga hawak silang bulaklak, nang makarating kami sa harap nila. Yamakap si Ate Therese sakin, ang mama niyang si Tita Criselda at si Papa. Mas lalo akong naluha at hindi na napigil ang umiyak nang makita ang mga kapatid ko. Nakangiting lumapit si Arjan at Arthur sakin, agad ko silang niyakap nang makalapit. Umiyak akong yamakap sa kanila, niyakap nila akong umiyak din. Sorry ate kung ngayon lang kami, sorry ate. Umiling akong umiiyak sa sinabi ni Arjan, hinaplos ko ang mga mukha nila. Hinawakan nilang dalawa ang kamay kong nasa pisngi nila. Sorry kung ngayon lang kami ate, pangako palagi na kami dadalaw sayo. Tumango na lang ako sa sinabi ni Arthur, hindi ako makapagsalita sa sobrang sayang nararamdaman ko. Niyakap ko sila ulit, hanggang sa kumalma ako. Hinarap nila ako, sabay na humawi sa harap ko at pamwesto sa gilid ko. Dahil sa ginawa nila nakita ko ang taong kanina lang ay binabatukan ko na sa isip. Nakatayo siya di kalayuan samin at nakangiti, nakasot din siya may hawak na bulaklak sa kamay. Ang kaninang iyak na pinigilan kong lumabas, ngayon ay walang tigil ulit na umagos nang makita ang ayos niya. Hinawakan ako ni Arthur at Arjan, iginiya papalapit kay Hayes. Nakatingin lang ako sa kanya, ganun din siya sakin hanggang sa makalapit kami ng tuluyan sa kanya. Hey love? No it's 8 tears of joy, gago ka, naendito ka na pala hindi ka nagsabi. Alam mo bang ilang beses na kitang nabatukan sa isip ko?
Narinig kong nagtawanan ang nasa paligid namin, pero hindi ko yun pinansin at pinagtuunan ng pansin ang nasa harap ko ngayon na pakamot sa ulo niya. Ano, may kuto ka na ba, kaya nangangati ang ulo mo? Love naman. Nagtawanan ulit sila, kahit ang nasa tabi ko. Napangiti na ako nang lumapit siya. Inabot ni Arjen at Arthur ang kamay kong hawak nila sa kamay ni Hayes. Alagaan mo ang ate namin, malalaki na Kaimi, kaya pwede ka na naming mabugbog kung sasaktan mo ang ate namin. Don't mind what Arjen said, just take care and love our ate. I will and always will. Hinayla na ako ni Hayes palapit sa kanya, hinalikan ang noo ko, sa ilong hanggang sa labi ko. By the way, happy anniversary. Akala ko nakalimutan mo na. Makakalimutan ko na ang lahat, wag ka lang. Say. Hinampas ko ang dibdib niya, umarte naman siyang nasaktan. Hinarap ang dalawa kong kapatid, tinuro pa ko. Siya talaga ang nanakit sa aming dalawa. Nilang lang dalawa at naglakad palapit sa mga pamangkin. Nang humarap si Hayes sakin, sinaman ko siya ng tingin, tumikim siya at inabot sakin ang hawak na bulaklak. For you, again, happy 2 decades of love. Naiiyak kong tinangap ang bulaklak. Hinalikan niya ang pisngi ko, napaawang ang labi ko nang lumuhad siya, nagsigawan ang pamilya namin. Go daddy! Rinig kong sigaw ni Nathan, sinundan pa ng kantiyo ng pamilya namin. Ano bang ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Hindi siya nakinig, may kinuha lang sa bulsa ng coat niya. Napatikip ako sa bibig ko nang makita yon. Nerissa Kabiltz Montnego, will you marry me again? Napaiyak na ako, hindi makapaniwala. Nagbibiro ka ba, kasal na kaya tayo? Nilang siyang tumawa, napakagatlabi ako. Yes, Hayes. Yes na yes, kahit saang simbahan. Masaya siyang tumayo at isinuot ang singsing sa daliri ko, niyakap at hinalikan ako. Napigtad ako ng makarinig ng putok sa kalangitan. Napangiti ako nang makitang fireworks yun, nilingan ko si Hayes na nakangiting nakatingin sakin. Love you, I'll love you always and forever. Sabi niya at siniil ako ng halik, napangiti akong gumanti ng halik. Kahit maingay ang fireworks, rinig ko pa din ang walang tigil na kantsaw ng pamilya namin. Lalo na ng mga anak namin, nakalaunan ay masayang lumapit sa amin ni Hayes at yamakap. Masaya kong hinalikan sa mga pisngi ang mga anak ko at niyakap isa-isa. Kasali kayo sa planong tono. Ngumiti lang sila at niyakap ako. Pagkatapos ay natawa ako ng bamulong ang bunso ko, na sinundan ng Kuya Nathan niya ng tawa. Ganon ba talaga mag-propose si Daddy? Dalawang tuhod ang nakaluhod. O hindi siya marunong kung paano mag-propose? Nagkatinginan kami ni Hayes, napangiti akong nilang. Sinaman lang ako ni Hayes ng tingin. Alam niyo bang ganon din ang ginawa niyang pag-prop sa akin dati nang buntis pa ako sa Kuya Ace niyo? Parang nadedasal si Daddy. Inusenteng saad ng bunso ko, nagkatawanan kami. Sige, pagkaisahan niyo pa ako, I will not cook for you anymore. Nagdadramang saway ni Hayes, nagkatinginan kaming lima at nagkibit balikat. Napasinghap si Hayes at hindi makapaniwalang nakatingin sa amin. Nagdadabog siyang tumalikod at lumakad palapit kay Papa at sa mga kapatid ko. See, your sister is bullying me. Papa, your daughter is bullying me again. And you love that bully. Natatawang saad ni Papa, napahinto naman si Hayes at naglakad palapit sa amin. Right, I love this woman. So it's okay if you bully me. Nakangisi itong humulik sa pisngi ko, tumabi naman ang mga anak namin at hinarap niya habang nasa baywang ko ang kamay niya. And you, Elle will still cook for you but no allowance. Dad, si Nathan, napasinghap pa. That's not fair. No way. Si Nexia at Nambe sabay na nalagay sa magkabilang pisngi ang kamay, umiling na nakangiti lang si Ace. Kanya-kanya silang angal, nilang kung kinurot ang tagiliran niya nang ilayo niya ako. Now who's the bully? Napangisi lang siya at hinalikan ako ng mabilis sa labi. Niyakap ko siya ng mahigpit, gumanti din siya ng yakap. Happy anniversary love, and thank you. Humigpit ang yakap niya sakin. No love, it's thank you. Thank you for coming into my life. Thank you my angel, love you. Sabay naming sabi, nagkatinginan kami. Humilig ako sa dibdib niya, hinalakan ko ang panga niya at yamakap ulit. I love you Mr. Hayes Alejandro Mondaniego, I love you more Mrs. Mondaniego. Panipi.
Thank you listener sa support at pakikinig. Malaking tulong po ito sa aking munting channel. Mag-iingat po kayo palagi.